Sa unang pagkakataon, simula noong martial law, special mention ng Pilipinas sa annual report ng International Human Rights Group na Amnesty International. Sa naturang report, sinisi ng grupo ang pag-endorse di umano ni Pangulong Duterte sa pagpatay sa masangkot sa droga na nagiging dahilan daw para unti-unting mawala ang respeto ng publiko sa karapatang pantao. Sagot naman ng Malacanang, hindi refleksyon ng sentimiento ng mga Pilipino ang report ng Amnesty International. May report si Ivan Mayrina. Inilabas na ng Amnesty International ang kanilang annual report tungkol sa estado ng karapatang pantao sa buong mundo. 159 na bansang kasama rito kabilang ang Pilipinas. At sa kauna-unahang pagkakataon simula noong panahon ng martial law, special mention ng Pilipinas sa forward pa lang ng pinakabago nilang report. Sa forward, nabanggit na 6,000 buhay ang nalaga sa kampanya kontra droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod daw ito ng public endorsement ni Pangulong Duterte na hindi siya mag-aalinlangang ipapatay ang sinumang sangkot sa droga. Bagay na labis ay kinababahala ng AI. Sa paulit-ulit daw kasi ng pag-endorso ng Pangulo sa pagpatay, unti-unti na rin nawawala ang pakialam ng mamamayan sa karapatang pantao dahil sa kagustuhan maging malinis ang lipunan mula sa droga at kriminalidad. The public statements of the President is inciting a climate where people can just kill. He has to change that climate. Bukod kay Pangulong Duterte, kabilang din sila US President Donald Trump, Hungarian Prime Minister at Turkish President sa mga special mention sa naturang report. Na ayon sa AI, ay naghahasik ng takot at nagpapababa sa dignidad ng iba't ibang grupo sa lipunan. Ayon pa sa AI, kahit paraw natigil ang Oplan Tokhang, patuloy pa rin nadaragdagan ang mga namamatay. Mula February 1 hanggang 20, may 229 na bagong kaso ng deaths under investigation na naitala ang PNP. Katumbas ito ay 11 napapatay kada araw. Mas mababa sa 18 na average deaths noong bago ipatigil ang mga operasyon kontra droga ng PNP. Hiling ng Amnesty International. Titingnan ito sa aspeto ng health, sa aspeto ng, again, yung programs and policies regarding poverty, sa aspeto ng pagpapatibay sa ating criminal justice system. Buwelta naman ng Malacanang, hindi naman daw refleksyon ng sentimiento ng mga Pilipinong report ng Amnesty International. 8 sa kada 10 Pilipino raw ang nagtitiwala at nasisihan sa ginagawa ng Pangulo ngayon pagdating sa pagsugpo sa droga at krimen base sa mga survey. Tinitiyak naman daw ng pamahalaan na hindi nila pinalalampas ang mga umano'y extrajudicial killings na pakanatalaga ng mga kriminal na maliraw na naibabalita bilang bahagi ng operasyon ng pulisya. Nakakadismaya raw na binabaliwala ng Amnesty International na mahigit 1 milyong tulak at gumagamit ng droga na sumuko na, mga nabisong drug laboratories at ang narcopolitics. Mananatili raw na agenda ng Pangulo ang pagbabago para sa kapakanan ng mga Pilipino. Samantala, inalmahan ni Congressman Edsel Lagman ang sticker campaign ng Department of Interior and Local Government o DILG kung saan dinidikitan ng mga bahay ng "This is a drug-free household" stickers. Puna ni Lagman, wala raw itong pinagkaiba sa kontrobersyal na spray paint campaign ni nooy DILG Secretary Alfredo Lim kung saan minamarkahan ng spray paint ang mga bahay at komunidad ng mga hinihinalang drug pusher. Idineklara ito ng Court of Appeals sa labag sa saligang batas kaya ipinatigil. Sabi ni Lagman, ang mga hindi malalagyan ng sticker naman ang malalagay sa kahihiyan at masisira ang reputasyon. Ivan Mayrina, GMA News.